Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Oregon. At ito po ang unang stop namin pagkagaling namin ng California. So, ayan po, napakaganda po dito. Kasi nung dumaan po kami, mayroon na po kami nakitang welcome sign sa Oregon. So, natapos na po kami doon sa Oregon. Ito na po yung tinatahak naming daan. Puro ilog. Napakahabang ilog po yan papunta sa Spokane, Washington. Ayan naman ang mga tinatarget naming daanan kasi doon po kami mag-spend ng night. So magandang umaga. Welcome back to Buhay Amerika with Ate D. Naku, gabi na kami dumating dito. Sana po huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Buhay Amerika with Ate D. At kahapon, nag-drive po kami from California to Spokane, Washington. At nandito kami nag-spend ng gabi namin. Natulog lang po kami dito sa hotel. Kasi gabi na kami dumating. Mahaba-habang biyahe. Ayan. Pero ngayong araw na ito, magbiyahe ulit kami papuntang South Dakota. So, ayan. Isasama ko rin po kayo doon sa South Dakota para makita niyo po kung ano na naman ang nandoon. Hindi na po ako nag-video doon sa nag-stop kami sa Oregon. Nag-stop kami doon kami na kumain ng tanghalian. Hindi na ako nag-video kasi alam niyo po, parang hindi mo na ba maisip sa pagod. Sa haba ng biyahe talaga. Ayun. Pero ipapakita ko po sa inyo ngayon ang view dito ng aking room. Ang room ko malaki na naman, 2 bed. Ito, papakita ko sa inyo kung ano makikita mo sa aking window. So, ayan, dito sa window ko, ayan, makikita niyo po. Ayan. Swimming pool na water fountain. Ayan. Makikita niyo po. Ayan yan. Kabila. Ayan. Ayan yung makikita natin dito. Tapos, ayan, mayroon kang konting maliit na upuan. Yung room po is 2 bed. Ayan o. Ayan. Ayan, ginamit ko na ng kagabi, no? So, ayan, malinis. 2 queen beds. Ayan, may mirror. Siyempre, ang light. Ayan, mga gamit ko yan. Ang bago ko. Tapos, meron air condition naman. Yan, may air condition, table, kung halimbawa, this table mo dyan. Tapos, siyempre may chairs, may coffee maker. Tapos may tubig dyan. Kinuha ko yung tubig kasi ginamit ko. Ayan, may microwave, refrigerator. Siyempre, kung may lalagay ka dyan mga may drawer siya. Tapos, may TV. Ayan, may TV. Tapos dito naman ang kabila. Yan, may rack dyan. Shelves. Hair dryer, hanger kung gusto mo. Tapos, iron board or plancha. Tapos yung rack, iron board. Ayan. Tapos may rack dito. Tapos ito naman ang bathroom. Marami silang towel. Ayan. Malinis na toilet. Tapos may sink and mirror. Ayan, ganda. Malinis. Tapos syempre ang shower nila. Ayan o. Diba, ang hilig-hilig ng dati, maliliit na mga yung mga ginagamit, no? Mga binibigay sa hotel. Ngayon hindi mo na kasi na sila ng mga bote na ganyan. So, pag ginamit mo, hindi mo na madadala. Kasi before, diba, na hilig-hilig natin magdala pag nag-check-in tayo sa hotel na
maliliit lang na mga shampoo o mga ano. Ngayon hindi na, dyan, kukuha ka nila. O yun, di ba? Tapos, ang shower niya ay parang shower na ulan-ulan. Ayan, ulan yan kagabi. Pagligo ko, ayan, ulan-ulan. So, napakalinis. Ayan. So, ayan po yung mga kaganapan dito. Ayan. Pero ngayong araw na po ito, ready na ako. Naghihintay na ako sa kaibigan ko kung ready na sila pa labas. Gutom po ako. Hindi ako marunong doon sa coffee maker. Gumawa. Takot ako. Kasi hindi ako marunong sa mga ganong old fast yung pakulo ng tubig sa takore. Yan yung alam ko lang. Kaya hindi ko ginamit. Takot ako baka masira po eh. O yun. So, diba? Pero ngayong araw na po ito, magbabiyahe ulit kami at isasama ko po kayo doon. So, we'll see you there. Ayan. Ayan, magandang umaga ulit. Pumunta po ako doon sa sa lobby. Kasi akala ko may free breakfast, wala pala. Oh, so, dito na lang din ako. Hintayin ko na lang yung mga kaibigan ko kung gising na sila. Pero ako talagang ready na. Kasi siyempre nakikisakay ka lang ba? Mahirap din na sila pang maghintay sa iyo. Kaya palaging ready. Ayan. So, ipapakita ko dito yung mga katabi-katabi. Ayan ang aking makikita dito. Ayan sa paligid. Oh, mas maganda siguro yung ko yung camera, no? So, ayan. Diba? Oh, ganda dito. Yan. Ang pangalan ng hotel ay Centennial. So, yan lang po ang mga sa paligid dito makikita ko. Oh, diba? So, ayan muna. Ayan lang muna tayo. So, ayan. Pero ready na po ako sa pagbiyahe namin ngayong araw na ito. So, we'll see you in Dakota. Magkita-kita po tayo doon sa Dakota. Ay, ipapakita ko sa inyo kung anong meron doon. Ayan. Okay po. So, ayan nga. Nagbiyahe na nga kami at dito na po kami. Nag-stop kami dito. Tumigil muna kami para ma-stretch namin ang aming mga paa. So, tumigil kami dito sa isang store na nag-iisang store lang ito na nakita namin sa daan na tumigil kami dito. Po. Ito po yung store ay pwede kang kumain. Mayroon silang konting restaurant. Tapos mayroon din silang mga gift shop. Para siyang restaurant na gift shop. Kaya ayan, ito, Montana na nga pala ito. Ang lugar na ito. Kaya welcome to Montana. At yun nga, nagtumigil kami dito sa isang lugar na ito. Napakaganda rin po. Puro green. Overlooking ang mountain. Napakaganda po. Pero doon po sa store, bumili po kami ng mga souvenir. At saka kumain po kami doon. Pagkatapos namin doon sa store, at kumain na kami, nagbiyahe ulit kami. At ito po yung mga scenic view na naman na makita mo dito. Siyempre ako, relax lang sa labas. Sa likod. Kasi, ayan pasahero ka lang, diba? So, ayan, kain-kain ako ng lollipop. Yung lollipop po ay nabili namin yan doon sa Oregon nung tumigil kami doon. Kaya, ayan na naman ang biyahe namin. Alam namin na napakahabang biyahe na naman itong aming tatahakin. Pero tingnan nyo naman po ang scenic view. Napakaganda po ng marami ka pong makikitang magagandang landscape, magagandang mga bahay sa gilid ng bundok. At yung daan po, napaka-smooth ang daan. Hindi po siya, napakaganda po ng daanan. At ang makikita mo po ay puro green forest, green grass, at saka ang dami pong mga farm siya ng mga baka. Wala pa akong nakitang kalabaw, pero may nakita akong kambing, karnero,
mga, ayan po, tingnan nyo, ang dami po nila na mga so mayroon ito lang po sa akin lang po ito, yung siguro ang source of living sa Montana ay farming, kasi makikita mo yung mga farming, yung mga ang tinatanim nila puro hay, kaya yan po green na green. Ang hay, pagkain po yun ng mga baka, kabayo, mga kambing, at saka mga karnero. Yan po yung mga makikita mo sa daan ng mga tanim nila. Tapos, siyempre, makikita mo yung mga baka, karnero, kambing, kabayo. Yan po makikita mo talaga sa gilid na mga nila. Dito, nag-stop po kami dito sa green na ito kasi para mag-stretch po yung aming mga paa. Kasi ang haba na naman ang biyahe namin. Tapos ito po yung native American Indian na place. Ang tawag nila dito ay Custer Battlefield. Iyan po ang lugar na ito. So parang may history siya na klaseng lugar. Chinik namin, pero since na Sunday po, sarado po sila. Ayan, so nag-enjoy na lang po kami dito. Talagang nag-stop na lang po kami dito at nagpahinga-hinga ng konti. Tapos ito, syempre, kuha ng picture. Ayan, tingnan mo na po ako, posing-posing ng dumidipa-dipa. Tapos nagtatalon-talon kasi para maano po yung aking paa. Kasi grabe na maghapon. Hapon na po ito talaga, malapit ng maggabi. Pero siyempre ang araw, nakatirik pa ang araw. Tapos dito po sa kabila, dumaan po kami dito. Ito, museum po ito na history nila sa battlefield. Ayan. Ito po yung napakagandang museum. Ang pangalan po ng museum is the Little Bighorn Museum Battlefield. Ayan. Bonus po ng picture at maraming salamat sa panonood.